Okay, so mag-comment muna kayo dyan kung excited na kayo. Alright? But before that, syempre, no? Ayan, I am ready daw, no? I am ready. Sabi dito ni Sir, ay ni Coach Alfonso. Excited na daw. Sabi naman dito ni Coach Landly Ann. Ayan, si Coach Adela. Alright, so shout out po sa lahat, no, ng mga nandito. And syempre, thank you so much sa founder nyo dito, si Coach Sherwin Sumiga, no, sa chance na makapag-share sa inyong lahat. Okay, sa morning na ito. And syempre, actually, ano ko na to, pangalawang beses ko na dito na makapag-share sa inyo, no? Maybe yung iba, mga bago. Okay lang po ba taas yung kamay yung mga bago na nandito? Sige nga, i-recognize natin yung mga bago. Ayan, si Ma'am Erlinda, si Ma'am Violeta. Oy, may kaparehas ka na pangalan na onliner ko. Tita Violeta. Ayan, sino pa? Yung mga bago. Ayan, wala na ba? Ito si Ma'am Jeneline, na-meet na natin to personal. 'Di ba, coach? No? So, na ma'am tuloy. Okay? Sa mga, sino pa ba dito? Okay, so by the way, bago tayo magsimula, so syempre, kailangan ko muna yung mga dito na mga naka-off cam, on cam siguro tayo, no? Para at least makita ko po yung mukha nyo dyan. Maybe magkita-kita tayo ulit soon. 'Di ba? So, if ever may mga big events tayo, at least kalabitin niyo lang ako, Coach Mai. O, ako yun nag-attend ng training. Alright? Okay, so kumain na ba ang lahat? Nanihapon na ba? Sa Bisaya pa, kumain na ba ng hapunan? Ha? Yes, coach, tapos na. Ayan, mabuti yan, di ba? Sumagot talaga si Coach, di ba? Okay, so proceed tayo. Hindi na natin patatagalin pa kasi for sure, excited na din ang lahat. Okay? Alright, so wait lang ha. Let me share my screen. Ayan, ano ba ako? Ayan. Sige, proceed tayo, no? Ayan. Kita na ba yung screen ko dyan? Yes, coach. Okay na ba? Ayan, that's great. Anong nakikita nyo? Charot. Wala, no? Plain lang, di ba? Okay, so by the way, kunting ano lang naman dito para at least may kunting idea kayo or may connection tayo ditong lahat. Okay, and proceed ako. Okay, para tuloy-tuloy na tayo. Alright. Yan. Oh, sumubra. Ayan, my name is, ayan, kilala niyo na ako, di ba? Jamaica. Sino pa yung friend ko sa Facebook? Ranier. Okay, Ranier daw. Hindi yan Ranier, ha? Runner. Okay. Okay, my name is Jamaica Santillan Runner. My complete name, you can call me Coach Mai. For short, wag naman yung Coach Jamaica. Okay, Coach Mai na lang, no? Para hindi kumpleto. Kasi yung Jamaica kasi, country, or it's either yung yung inumin na ano ba, makalasing, no? Kaya Coach Mai na lang, alright? So, I'm from Moncayo, Davao de Oro, so Bisayang Dako. Okay, so Bisaya talaga. Ayan. Okay lang ipa-mute. Okay, mute Okay, muna tayo coach. para tuloy-tuloy tayo ha. Ayan. Okay, so I'm from Moncayo, Davao de Oro. Actually, taga Moncayo din to si Coach Sherwin no? So Bisayang dako din talaga, no? But halata naman sa Tagalog ko, di ba? And I'm a six-digit earner, six-digit maker, no? May mga na-create na din tayo na kumikita ng six-digit. Alright, silver executive, meaning may rank na tayo sa company. Alright, and din isa din tayo sa mga na-awardan. Last year ba yun? Yes, yeah. This year lang pala yun, no? Ng OBA Top 100. Alright, so and Rising Star of the Year 2024 and Top 14 most number of directs. Alright, so syempre bago ko na-achieve yan, ano ba yung background ni Coach Mai dati? Okay, maybe yung iba may idea na, pero ito, my life before OBA. Yan, 5 po kaming magkakapatid and ako po yung pang-apat. Okay, so anak po ako ng magsasaka. Okay, so ako po yan. Okay, yan talaga yung kabuhayan namin. Kasi talaga doon sa ano, kasi yung Mungkayo, 'di ba? Ang sa amin talaga, hindi naman talaga mismo sa city. Boundary yan ng Compostela at saka yung Mungkayo, kung familiar kayo diyan sa mga taga doon, alright? So yung kabuhayan talaga namin is farm, okay? So yung hindi kami nagmamay-ari ng isang hektaryang palayan diyan, but nakikiani lang din kami, okay? So yan po yung mga kapatid ko, sila talaga. So ako yung pinaka-cute diyan, yung height, okay? So and typical na estudyante. Okay po, ito talaga ako dati, estudyante. And grade 10 students pa ako diyan, no? Talagang mahiyain. Alright, so nandun yung halata naman sa mukha, di ba? O, mahiyain talaga ako.
Until now 'no, so until now depende sa kaharap ko, okey. So, alright, 'yan talaga yung buhay ko dati and aside from that, okey, so siyempre hindi naman ako pinanganak na mayaman, ganyan lang talaga. Kaya nakikita ko sa parents namin talaga na, nakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw, pero may pangarap talaga kung gusto ko talaga na magkaroon ng marangyang buhay, okey. Kasi ayaw ko na maranasan yung gano'ng hirap na naranasan namin dati, okey. 'Yan, nagiging tindera po ako sa bangkiruhan, okey. Yes, tindera po ako, hindi naman sobrang tagal, kasi hindi talaga ako nagtagal do'n kasi, talagang 4 AM gising kami, 8 PM ako makauwi tapos buong araw pa nakatayo. Okey, mahirap siya lalo na bangkiruhan, ano 'yan, eh, palengkehan 'yan, eh. Maraming ano talaga 'no, customer, talagang hindi ka makakaupo, nahirapan na ano talaga ako diyan 'no. Pero kasi nga gusto ko makatulong sa parents ko, gusto ko talaga ma-provide yung ano nila, pangangailangan nila. Hindi na ako nag-proceed ng pag-aaral, hindi na ako nag-college kasi nga gusto kong makatulong sa kanila and aside from that, wala talaga kaming capacity na maparal nila ako sa college, alright? But pinili ko 'to, okey? Choice ko naman, okey? Ayan, pagkatapos ko dun siyempre, imagine ₱200 per day yung kinita ko everyday tapos minsan uubusin ko lang yan isang araw, binili ko lang ng kung ano-ano, 'di ba? So kulang pa, hindi ko masyado talaga mapadala yung kung ano yung kailangan sa amin, sa bahay namin. Minsan nga nag-a-advance pa ako, eh, 'no, wala pa yung sahod, wala na, ubos na, 'di ba? Kaya po umalis po ako dun, lumipat ako as kasambahay. Sa Matina po ako 'no, nagtrabaho dati as kasambahay. So, hindi madali po. For sure yung iba dito nakaka-relate ka sa'kin kung isa kang kasambahay, ano ba kung may ano ka ba, hindi hindi madali lalo na may amo ako. Mga senior citizen yung amo ko, isang abogado at saka isang teacher, mga retired na po 'yan sila. 'No, siyempre kasama ako lagi, okey naman, mababait naman sila, nga lang talaga, ang hirap po 'no, naalagaan mo yung ibang tao, yung ibang bahay puro sa inyo. Alam mo yon, bihira lang ako makauwi and minsan talagang kulang pa yung sinasahod ko, 'no? Minsan nga wala na akong mabili sa sarili ko para lang maipadala sa amin, kulang talaga. Siyempre may pangarap ako, eh, 'no? So, alam ko naman talaga na talagang thinking ko na ayoko na mag-ano, hindi ako magtatagal dito, for survival lang 'to. At least na-experience ko yung gano'ng situation, 'no? Kasi nga kaya ako kasambahay yung pinasukan ko kasi mahiyain talaga ako. Ayaw ko ng mga ano yung makikipag-communicate ka ng madaming tao, ayoko ng gano'n kasi mahirapan ako sa conversation ba, hindi ano kasi ako, magsasalita lang ako kapagka kakausapin mo ako, gano'n lang 'no. So hindi din ako ano, hindi ako magsasalita ay hindi hindi kita kakausapin kung hindi mo din ako kakausapin, gano'n ako talaga. Kaya ito, okey na sa akin 'yan, tumaba nga ako diyan, eh, 'no, kasi nga nag-aalis yung amo Pag-aalis yung amo namin pag-alis yung amo ko siyempre na maraming pagkain, eh, 'di ba, joke lang. Okey, given naman 'yan 'no, so kumbaga okey naman sila pero talaga sa isip ko 'pag ganito lagi yung gagawin ko, paano ko matupad yung pangarap ko 'no, lalo na sa mga parents ko and gano'n. And dito po ako nag-start talaga, dito ko na-meet talaga yung opportunity, part-time pa lang nung kasambahay pa ako. Okey, so ito po dahil sa kagustuhan ko maghanap ng side hustle or dagdag kita 'no, ito na-meet ko po yung endorser ko si Coach Angeli Libero Tohong, siya po yung endorser ko kagaya niyo po, maybe kakilala mo yung endorser mo ngayon or hindi. Ito, actually hindi talaga kami magkakilala 'no, but, siyempre naniniwala lang din tayo sa ano natin, endorser natin kasi gusto natin magkaroon ng dagdag kita, 'di ba? Ayan, so siyempre kagaya sa'yo nag-attend lang din ako ng webinar, na-amaze ako dun sa webinar. Intro pa lang ni Coach Albert, 'di ba? So, parang tumayo na yung balahibo ba 'yun? Ayan, so same sa'yo, na-inspire din sa webinar, alright. So, and pagdating sa dulo, ayun. So, may puhunan pala 'no, kasi siyempre as kasambahay yung income ko lang sa isang buwan is 6,000 per month. Okay, malaki na po 'yan kasi kadalasan sa ano ka is 5,000. Ang hirap po, paano pagkasayahin 'yan, 'di ba? So, and siyempre naisip ko kulang pa nga yung yung ano ko, wala pa akong maibigay dito. Pero siyempre same sa'yo, gumawa din po ako ng paraan, naghanap ako ng paraan 'no, hindi dahilan, alright? So, kagaya sa'yo nag-take risk lang din kasi siyempre naisip ko na,
kung ito man lang yung magpapabago ng buhay namin, yung situation ko right now, bakit hindi ko i-try, 'di ba? So, although nahihirapan ako sa ano, puhunan, but ginawa ko pa din ng paraan. Okey lang na natagalan ako, importante nakapag-start, 'di ba? So, yun yung nasa isip ko kaya nakapagsimula tayo. And siyempre 'yan, mga utang, and then nag-attend tayo ng training, 'yan, from Module 1 hanggang Module 6 training. Same sa'yo. Marami akong natutunan diyan, na-realize na ito pala yung totoong buhay, and marami akong natutunan na basta in terms sa mga empleyado, kasi maybe ako din nakaka-relate ako based doon sa na-discuss, especially sa Module 3. Okay, lahat po marami akong natutunan diyan na dito ko lang talaga narinig, okay, sa training na 'to ng OBA. Alright, Hyperloop pa dati 'no, ayan. Nag-attend ako ito po talagang, i-share ko lang sa inyo, bago talaga ay kasambay pa ko no'n, part-time pa lang, okey. Na-challenge din ako sa ano ko, sa pag-schedule ko sa mga activities, gano'n. But, siyempre talagang finul-time ko na siya kasi wala na akong time na mag-cellphone kasi pinapagalitan na ako, eh, 'no, kapagka makikita ko na mag-cellphone. Kaya nag-decide ako na mag-full-time, and nagkataon 'no, na may Module 7 sa Cagayan, 'yan ang taba ko 'no. Nag-attend ako doon ng Module 7 sa Cagayan, ito yung mga kasama ko, 'yan, first time ko diyan na makita si Coach Albert. Parang namangha talaga ako sa mukha ni Coach Albert nung first time ko nakita, nasa harapan ako, 'di ba? So, and ito po, kapatid ko 'yan, asawa niya 'yan. Okay, so nag-attend 'yan sila ng Module 7 sa Davao, right? So, and ano pa ba, 'yan. So, siyempre 'no, so fast forward tayo, hindi ko na i-she-share kung ano yung mga ano ko, basta fast forward, ginawa ko talaga yung negosyo, trinabaho ko, okay. Kasi naka-full-time na talaga ako, umalis ako dun sa trabaho. Okay sa ano ko, full-time pinull out yung negosyo, and siyempre ito na yung mga results and achievement natin 'no. Ayan, nakapag-transact tayo sa team, ayan, sa Davao, 'yan, nagiging top purchaser tayo, nagkita-kita kami dun nila Coach Sherwin dati 'no. Ayan, 'yan. Okay, so top purchaser, ano lang naman talaga, sinipagan ko lang yung negosyo, okay. Given na yung recognition, alright, 'yan. 'Yan, hanggang sa kumita ako ng 2 days income, 'yan, 7,000. Ano pa? 'Yan, ito 5,000, 3 weeks, ay 25,000 pala. Hanggang sa 8,000, 'yan, 44,000. Ito yung una kong pinakamalaki kong kita talaga, alright, nung time na yon, nung nagsisimula pa lang ako ha. Kaya in just, short span of time, in just 2 months, na-hit ko kaagad yung 6 digit ko, 'no? Kasi nga talagang tinodo ko yung negosyo, and imagine ha, 6,000 yung sahod ko dati sa loob ng isang buwan. Pinagkasya ko yun, hindi ko pa mabili yung kailangan ko. Kasi pino-provide ko lahat sa parents ko. Pero dito kinita ko lang 'yan in just 2 days, so more than pa, eh, 'no? More than pa yung pino-provide sa akin. Kaya po ako mas tinudo ko yung negosyo, kasi dumaan po ako sa hirap, eh, dumaan po ako sa sobrang liit yung sahod, and tama lang din naman yung sahod na yun, pero alam mo ba yon, yung no choice na ako ba, pero nung ginawa ko 'tong negosyo na 'to, nakita ko kasi yung opportunity na maganda. Sipag lang talaga, and meron ng sistema, eh, 'no? Meron ng sistema. Gagawin mo na lang, alright? Gagawa lang tayo ng paraan, okay. And 'yan, kaya talagang binigay sa atin 'no, 'di ko naman 'yan inakala na ganyan yung puwede kong kikitain, alright? Ayan, marami pa tayong transaction, 15,000, 51,000, 'yan, 17,000, 31,000. Ito po, ayan, 17, 7, 'yan, 2,000, 9,000 'no? 'Yun yung mga transaction natin. Hindi yan gawa-gawa, okey? Proof of encashments po yan, alright, sa Bibo, yan, napaka-legit. Ang totoong alam mo ba yun, yung parang ngayon parang normal na lang na yan yung papasok sa account mo, eh, 'di ba, sa Bibo mo, 'di ba? Kasi nga normal na kitaan na lang talaga, yung parang para sa iba imposible, pero hindi siya imposible kapagka masipag ka lang, 'di ba? Imagine, 'no? And siyempre aside from that, okey, so aside sa income natin yan. Ako talaga yung nag-provide ngayon sa amin 'no, nakabili tayo ng bagong cellphone, yan cash yan, paid cash yan, 25,000 na I think yan, nakapag-grocery, sinurprise pa natin. Allowance ng kapatid ko sa amin, and siyempre yan alam mo ba yun na ibigay na natin yung pangarap ng ano na hindi naman namin yan kayang i-provide dati, eh, 'no. Siyempre ano lang ba yung kaya namin, 'di ba? So, and siyempre pangarap lang din, alam niyo ba yung mga ganyang bagay, yung mga simpleng bagay ba, hindi namin yan mai-provide dati, yung sapat lang talaga yung meron kami. Kasi nga
nakontento lang din, eh, 'no? Pero there's more to life pala, eh, 'di ba? Oo, so and aside from that, actually ngayon nag-aaral yung kapatid ko, ako talaga yung nagpo-provide sa kanya lalo na college, 'di ba? So, kung hindi dahil sa opportunity na 'to, ano yung maibigay ko sa kanila? Wala, 'di ba? Siguro nangutang, 'no? So, gano'n. And aside from that, 'yan, nagpili tayo ng bagong MacBook natin, 'di ba? Paid, cash. Alam niyo ba, hindi 'yan pagmamayabang, ha. Okey, ano lang, pasalamat lang tayo sa opportunity na 'to kasi kung nasa trabaho ako hindi ko naman 'yan pangarapin, eh, 'di ba? Tama ba? And alam niyo ba nung nagbili kami nasa Bohol ako, so, nung nagbili kami doon sa ano talaga 'yan sa MacBook, ano talaga na ano, tanong ng ano nung nag-assist sa'min sabi niya, "Ano yung mode of payment mo, ma'am?" Ang lakas ng loob ko sabi ko, "Cash." 'Di ba? So, i-cash ko lang 'to, oh, 'di ba? Ang lakas ng loob, eh, 'no, kasi merong cash, eh, 'di ba? So, anyway 'yan, 47,000 hindi ko talaga kaya 'yan i-provide dati pa, 'no. So, I mean nung nasa trabaho tayo, pero dito siyempre nagawa natin, 'no. Ayan, so 'yan. So, ano lang, 'di ba, parang simpleng bagay, 'no, pero hindi I mean appreciate natin kasi dahil sa opportunity na 'to, 'no. Ayan, nagra-rank up tayo, guys. Ayan, actually nag-start talaga ako nag-attend nag-member ng OBA, doon talaga sa ranking 250 hanggang diyan. Nagra-rank up talaga tayo every month. Meron 'yan, nagra-rank up talaga tayo. Kaya isa tayo sa na-awardan ng Rising Star of the Year. Kasi every month nagra-rank up tayo, 'yan. Na-hit natin yung ganyan, 380, 500, yun, oh. Ayan, oh, so 'yan, 'di ba? So, sino ba mag-aakala yung isang dropout student, isang magsasaka, isang tawag dito, kasambahay, ganyan yung kinikita niya ngayon, 'no? And siyempre isa tayo sa 'yan yung sinabi ko na nagiging top 100 na tayo, 'no? Ayan, si Tita Violeta, ito yung si Tita Violeta, nakasayaw niya pa si ano, si yung Vice President. Si Sir Arnel yata nung time na 'to. Ang saya, eh, 'no? 'Yan si Coach Aldrin naman kasama ko 'yan dito nag-full-time, 'yan nagiging top 100 din po tayo. 'Yun po yung latest, 'yan Rising Star of the Year. Ikaw aakyat ka diyan, 'no? So, ilang tao ba yung nasa harapan mo? Grabe yung kaba ko, yung parang nagpa-fast forward na hindi ko alam kung ano yung nagawa ko, naglalakad ba ako o parang napansin ko na lang, hala nakabalik na pala ako sa upuan. Yung parang gano'n na feeling ba na parang hindi mo alam yung parang nagfa-fast forward ba yung nangyayari talaga, 'no? Kasi sobrang kaba ko na first time kong ma-awardan ng ganyan, imagine, 'no? So, sa batang 'yan, 'di ba? Na-a-miss na lang talaga yung mga classmates ko, yung mga parents ko, eh, yung parents ko, yung kapatid ko, 'di ba? 'Yan. Most number of directs meaning nakapag-direct tayo sa loob ng isang taon, 'yan. Isa tayo sa mga nakapag-direct ng marami, na-awardan tayo diyan. And see you soon, ha, sa mga pupunta dito sa Bohol, alright? This coming January 18 yata or 19, sa ano natin, kick-off party, ayan. Next na tayo. 'Yan, siyempre hindi lang po ako yung kumikita, may mga natulungan. Actually, hindi na talaga 'to latest, 'no, kasi ito 70K earner na 'to. Ito 140K na yata ito. Yan nurse 'to, OFW, 18 years 'no. Ito naman sa Japan, almost 50 years yata siya sa Japan kasi doon na siya naka-base pero right now nasa Bohol na ay nasa Bohol, nasa Metro Manila na. Ayan, so next na tayo, yan yung mga natulungan natin, ito housewife din 'to. Yan ito seaman, nag-full-time 'to dito sa Bohol, nag-observe lang, yan yung mga housewife ito. Ayan, nagra-rank up 'yan sila. Ito, senior citizen. Isang engineer, civil engineer. Okay, ito housewife. 'Yan, ito OFW sa Japan, 33 years. Hindi pa nakauwi up until right now. Grabe, nakakaawa talaga. Pero kaya nga mas lalo pa tayong itudo natin yung negosyo kasi maraming umaasa. Okay, so grateful, 'no, to have them. Kasi kung hindi po dahil sa kanila siyempre wala man tayo ngayon dito, 'di ba? Especially itong team na 'to. Kasi sila unang nag-mold sa akin na nag-start ako dito na wala pa akong alam. Especially sa endorser ko and sa coach ko, Coach Albert na may direct mentor ko ngayon, Coach Jomen na tinanggap kami dito sa Bohol, 'no? Talagang napaka-humble, napakabait, 'no? So, nandiyan lagi na nagre-remind sa amin. Ayan, ito, thank you sa team. Kasi kung hindi po dahil sa team, wala naman ako ngayon dito. Kasi hindi naman tayo magiging, kung hindi ko naman mararating ngayon eh, kung ako lang mag-isa, di ba? So, lahat talaga, papasalamatan natin yan. Kasi lahat yan sila napaka-active, napakagaling na, napaka-masunurin. Okay, so,
Thank you, Ali family, no? So actually hindi yan latest, hindi yan ano ha, hindi yan na ano talaga yung pinakamadami ngayon, almost I think nung nagbanding kami dito, umabot kami ng halos mag 300 yata. Imagine ganun kadami yung full-timer dito sa Bohol. 'Di ba? Ayan. Syempre ito yung deepest why ko, yung parents ko po kung tingnan niyo sila. Actually every time makikita ko yung mukha nila, talagang mapapaiyak ka no? So kasi nga senior citizen na po yan silang dalawa. Okay, and sa aming limang magkakapatid, alam niyo ba ito yung talagang kinakat-cut lang yan diyan, eh. Tingnan niyo yung mukha ko diyan 'no. So, ito yung mga pamangkin ko. 5 kaming magkakapatid and siyempre, ako yung nabigyan ng chance, ng opportunity na makita 'tong opportunity na 'to na sabi nga, may sa pamilya may magbe-break ng kahirapan. 'Di ba? Yun talaga yung ano ko, tinuldukan tinuldukan. Yung talagang kailangan ko 'tong gagawin kasi nga sa aming limang magkakapatid iba-iba naman yung plano nila. Ang sa'kin talaga gusto ko talaga na ma-provide yung pangangailangan ng parents ko na ma-experience nila na hindi nila na-experience dati. Okay, yan. Senior senior na po yung parents ko, 'no? So, isa yan sila sa rason kung bakit ko mas tinodo yung negosyo ngayon kasi isip ko, hindi sila pa bata, nadagdagan yung edad nila. Pamangkin ko po, 3 sila, 'no? So, napakakulit. Actually, umalis ako sa amin ano, ano pa yan, wala pa yan, eh. Isa pa lang yung pamangkin ko, pagbalik na 3 na, eh, 'no? So 'di ba? So, ayan, eh, siyempre yung team, yung grupo kasi yun talaga. Given na yung results mo dito kapagka yung goal mo is yung plano sa grupo, lalaki at lalaki yung grupo and maraming matulungan na mga same sa akin na dreamer din, okay? Yung may pangarap din sa buhay. Alright? So, and siyempre mai-build natin yung future natin, whatever it takes, 'no? Ito talaga yung, opportunity na 'to ang magpapabago sa buhay natin, alright? And siyempre proceed na tayo, 'yan. Ito yung tips na maibigay ko po sa inyo. Actually, ito talaga yung ginawa ko 'no, na simula nung start ako hanggang ngayon, disiplina sa sarili natin. Kasi given na po lahat, given na yung motivation, given na yung lahat yung sinasabi ni coach kung ikaw mismo may disiplina ka sa sarili mo. Kasi kahit ikaw wala kang gana na gagawin yung negosyo ngayon, kung ikaw na something na alam mo ba yung kahit wala ka sa feeling wala ka sa ano ba, na gagawin yung business na may problema sa pamilya, personal, 'pag may disiplina ka na gagawin mo pa din yung negosyo, gagawin mo. Kahit saan ka ilagay, makauwi ka man or saan ka ano, hindi ka man I mean wala ka man masyadong internet, 'pag once meron kang disiplina, magagawa mo pa din yung business, 'no? Then aside from that, step up talaga. Step up 'no, kasi I mean, hindi habang buhay nandiyan si coach, kailangan mo mag-step up. Kasi kung gusto mo na lalaki yung grupo, kung gusto mo talaga na mas kikita ng malaki, kailangan mag-step up. Kasi paano ka magle-lead or paano ka magiging role model sa mga onliner mo kung hindi tayo mag-step up? Tama ba? Nandun talaga, step up yan. Kagaya ni Coach Sherwin, kasi kahit yan si Coach Sherwin, malayo yan dito sa Cebu, nandun pa din, grabe eh, no? So, paano kaya to naano si Coach Sherwin, no? Paano kaya niya inano yung sarili niya? Kasi ang hirap po pag ganun. 'Di ba? So, kailangan step up, no? And then, syempre, clarity. Klaro talaga sa'yo na alam mo na na matutupad mo yung pangarap mo, yung mga goals. Kasi kung hindi yan klaro, kung malabo pa yan ngayon, ay malabo talaga. Malabong may mangyari. 'Di ba kung klaro sa'yo, hindi mo pa man nakuha, basta alam mo, klaro sa mind, sa heart mo, klaro talaga na makukuha mo yung mga pangarap mo, yung mga goals mo, short term man yan, long term man yan. Hindi mo man alam kung kailan, basta alam mo makukuha mo. Makukuha talaga, gano'n talaga, 'no? Kasi kung up until right now parang hindi mo pa alam kung ito ba talaga ako? Para ba talaga ako dito? Meaning hindi pa klaro sa'yo, okey? Yung mga pangarap mo dito kung ano I mean alam alam mo yun, naiintindihan naman natin yung mga bago parang wala pa, 'di ba? Pero actually experience ko din 'yan, pero nung naging clear na sa akin lahat, mas tinudo ko yung business, mas nagawa ko siya ng todo-todo talaga, alright? Gano'n po and siyempre ito yung quotes ko 'no, "Just because it's hard, doesn't mean it's impossible, you can do it." Okay, hindi naman ibig sabihin na nahihirapan ka ngayon, imposible na, eh, wala na, eh, no. Kasi possible yung nahihirapan ka ngayon, nacha-challenge ka ngayon, possible tine-test ka lang kung hanggang saan yung commitment mo, okay. Tine-test ka lang kung talagang ano ka ba talaga, kung dadaan ka sa ganitong challenge, haharapin mo ba? Kasi naniniwala po ako talaga every challenges talaga may lesson learned 'yan. Every challenges na pagdadaanan natin, dadaanan lang natin 'yan. After that, blessing talaga 'yan. And alam ko, bibigyan tayo ng challenges dito sa business, personal.
or personal man yan or sa family, kung saan ka mahina, dyan ka tatargetin. Kung mahina ka sa pamilya mo, yan yung ibibigay na challenges sa'yo. Kailangan mo lang kasi na maharap yan. Kailangan mo lang talaga na masolusyonan yan. And naniniwala ako, lahat ng challenges na pagdadaanan natin, lahat yan may solusyon and kayang-kaya natin yung harapin. Kayang-kaya mong gagawin. Kung ano yung na-achieve namin ngayon dito, yun din yung magiging future mo, no? Hindi man talaga na ultimate goal na nakukuha namin, but at least merong resulta. Meaning kapag ka merong resulta, meron talaga. As long as gagawin lang natin yung part natin. Alright? So yun lang, no? Thank you, everyone. I hope na na-inspire kayo doon sa share ko. But actually, hindi pa yan dyan ha. Kasi may sabi ni Coach Sherwin, may mga Q&A pa daw eh. Alright? So mag-stop sharing muna ako para at least... Alright, so yun. Thank you so much, Coach Mai. Ayan, grabe. So, na-inspired lang ba ang lahat sa kwento ni Coach Jamaica? Ayan. Sige nga, pasalamatan nyo nga si Coach Jamaica. Mag-thank you kayo dyan. Thank you, Coach. Ayan. Na-inspired lang ba? Thank you. Sige nga, na-inspired lang ba? Sige nga, mag-ano ka nga dyan. Lahat nga tayo mag-participate. Ayan. Sige, sige, sige. Ang hindi mag-comment, may course yan. Hindi yayaman. Ang hindi mag-comment, Coach may course. May ano na yan eh. Isusumpa ka ng universe. Ayan, sige. Mag-comment. Alright, so grabe no, sobrang na-inspired kami sa iyo, Coach Mai. Even ako, grabe, sobrang na-inspired kami sa story mo. Sa, tawag natin, pagiging matapang. Parang small, si Coach Mai ba? Small but brave heart. Ayan, grabe. Ayan, sige nga, mag-comment. Ano yung masabi niyo kay Coach Mai? Yun. So, ngayon, tawag natin, since natapos na yung kwento ni Coach Mai sa kanyang story, o paano siya nagsimula hanggang ngayon, no? Magkalugar pala kami, kaya pala pareho matatapang. Malalakas ang loob. Yan. Sige. So ngayon, tawag natin, ang ano naman namin is, ito naman yung topic ng meeting natin ngayon, Coach Mai, is tawag natin, magkakaroon tayo ng Q&A or hihingi tayo ngayon ng mga katanungan from tawag natin from sa lahat ng mga nandito na nag-attend. Kung meron kayong katanungan dyan, i-comment ninyo or pwede kayo na mag-open dyan ng mag-unmute tapos magbigay kayo sa amin ng tanong and tatanungin natin si Coach Mai muna. Coach Mai, okay lang ba hanggang 9 PM tayo? Okay lang sa'yo? Yes, Okay lang okay. daw. Di ba? Sige. So, sabi ni Coach Mai, okay lang daw hanggang 9 PM. So, ngayon, tawag natin, sino ba dito sa inyo ang merong katanungan? Ayan. Kasi sasagutin namin dalawa ni Coach Mai. Ayan. So, syempre, si Coach Mai yung una sasagot. Back up ako niya. Ayan. Sige, sige, sige. Sino yung may katanungan? Mag-comment nga dyan kung meron kayong katanungan. Sige, mag-comment. Ayan. Kung paano ni Coach Mai nagawa ang business, paano ni Coach Mai na from nothing to something, from nothing to someone, ganon. Kung meron ba kayong mga katanungan dyan. Ito, si Coach Regine. Coach Regine, meron ka bang katanungan dyan, Coach Regine? Ayan, sino pa ba yung may katanungan dyan? Mag-comment. Ayun. Sige. Si Coach Winlove, parang may katanungan. Sige, Coach Winlove, mag-ask to unmute ka dyan. Sige, ano yung katanungan mo, Coach? Ito naman ay OFW from Canada. Pindutin mo yung unmute dyan. Unmute. Ano yung katanungan mo? Wala. Sabi niya. Coach Mai. Naririnig mo ako, Coach Winlove? Meron ka bang katanungan? Wala akong katanungan. Ang tanong lang daw, bakit ka daw maganda, Coach Mai? Story life niya. Coach Mai. May tanong ako, Coach Mai. Ayan, meron daw magtatanong. Sige, balikan na natin si Coach Winlove. Ayan, meron daw magtatanong. Okay na, Coach Alfonso, ano yung tanong mo, Coach Alfonso? Yes. Coach Mai, good evening, good morning. Paano mo nakuha ang unang client o anong ginagawa mo? Ano yung Coach, paulit? Coach Mai, paano mo nakuha ang unang client? Okay. Ang tanong niya, Coach, is
nung nagsimula ka dito, syempre, ikaw lang mag-isa. Paano ka daw nakakuha ng unang direct or unang client? Ano yung ginawa mo? Actually, first direct ko talaga, nakuha ko siya sa ano, sa group. Yung group page dati. To be Oh, honest group ha, page. diyan ako nagsisimula kasi wala pa akong trending sa Reels, no? Oo. So, yun kasi yung tinuro sa akin. Oo. Actually, doon sa page na yun talaga doon, ako naka-experience na sobrang daming rejection. Kasi yun talaga yung na-encounter ko. And doon talaga ako mas na build ba? Kasi maraming rejection ako natanggap eh. Pero doon ko nakuha yung first na direct ko. Yan. Pero, hindi ko siya na-handle. Sa page Nawala daw. din siya. Sa page daw, Coach Ah, Alfonso. Oh. Ang oo, sabi ni sa Coach Yes, Maya, page. yes, unang Diyan yes. ako direct Thank you. niya, nag-start. nakuha niya sa page. Siguro, nagpo-post ka ba sa page, Coach Maya? Last yung, ano yung, Oo, nagpo-post ako. Kasi every morning talaga. Ay, dati part-timer pa ako ha. oh, As kasambahay. Nag-posting ako, morning pa lang, morning, meron akong posting na 10. 10 sampu. group. Sampung Lahat, group. iba-ibang script yung pinoposting ko yan, Oh, pinostingan. Pagkahapon na naman, 10, ganon. So, and then, re-replyan ko na lang yan sila. Pag was my time na ko na mag-cellphone, ganon, bilisan ko na lang sa pag-reply. Doon ko po nakuha. And hindi po ako nag-close deal nun, yung coach ko. Kaya naka-first ah, direct. sige, bali, Mm-mm. Coach May, nag-post ka sa, meron ka nakuha client, tapos, nirefer mo kagad sa coach mo. Oo, ni-refer ko. Kasi hindi pa naman ako marunong mag-close deal. Yung Okay, ABC sige. talaga yung apply. Palaliman natin yung tanong ni Coach Alfonso. Ako yung magtanong sa Coach Mike. Ano yung advantage kapag i-refer mo yung client mo sa coach mo? Kasi possible, yung client mo kasi naghahanap yan ng resulta. Naghahanap Okay? ng And yung resulta. coach ko is may results na yon. Then aside from that, may mga katanungan yung client ko na hindi ko pa alam kung paano Doon sa kanila sagutin. siguro. Baka sayang din yung client ba na hindi ko masagot ng maayos yung tanong nila. Okay, okay, Kaya, okay. ni-refer ko kay coach. Kasi si coach, magaling naman yun, skilled na yun, may alam na yun kung paano niya i-handle yung mga katanungan ng client. Kaya ginawa ko, nag-ABC talaga ako. Nangungulit ako. Ganun lang, Yun. nangungulit talaga ako. Makulit ako eh, no? So, ganun po. So, Coach Alfonso, satisfied ka na ba sa sagot niya? Yes, yes. Thank you kay Coach Mike. Thank you Oh. kayo. Kasi Ah, ang sabi niya, pag may client ka daw, pwede ka mag-post sa mga pages, tapos pag may client ka, i-refer mo sa coach mo. Ayun. So, hopefully, Yan. satisfied si Coach Alfonso kasi malinaw naman yung pagkasagot. Eto naman, meron nag-hands dito, si Sir Daniel Galange. O, Sir Daniel, ano ba yung katanungan mo kay Coach Mai? Hi, Coach Mike. Ayan, Coach Mai. hello, good morning. Paano mo nalaman na kaya mo nang mag-close deal? Paano ko nalaman na kaya ko nang mag-close deal? Oh, Actually, nag-step up lang talaga ako. Kasi po, 3 months po ako, ay 3 months lang ba? I mean, almost 2 months pala. Ina-apply ko yung ABC, si coach lagi yun nagko-close deal sa partial and full payment. Nung ano talaga, nag-step up lang talaga ako. Na at first, na-close deal, alam nyo ba, first kong close deal, talagang hindi ko siya na ano ha, hindi talaga na perfect na nagawa ko. Kasi sa kaka-observe ko kay coach, lagi ako nagpapa-close deal. Nakuha ko yung idea niya kung paano yung pattern ng pa-close deal. Kasi every time nagko-close deal siya, sinusulat ko yan sa notebook. Ano yung first na isasabihin niya doon? Anong next na sasabihin niya? Paano niya in-entertain yung client niya? Ay, yung client? And paano niya kinausap sa dulo na close niya talaga yung deal? Sinulat ko yan. And nag-step up po ako dahil sobrang busy na ni coach. Nung nangunguli talaga ako, minsan hindi niya na akong masagot. Yun pala yung time na yun na kailangan ko na mag-step up. Sinubukan ko. Alam niyo ba, first close deal ko, 1 hour talaga. 1 hour! 1 hour yung first close deal ko. Pero, nag-partial din yun. Nalaman ko siya na, ay, hala, nakaya ko pala siya, kaya ko pala. At least nakapagpa-partial na ako. Ginawa ko siya everyday. In-adjust ko na lang yung oras ko na hindi aabot ng 1 hour. Okay, so hanggang sa na-practice, nagkaroon na po ako ng pattern kung paano mag-close deal. Talagang kung nakuha ko na siya, and then after that, marunong na ako magpa-close din ng partial. After that, inaral ko na naman kung paano mag-close deal ng full payment. Ganun po yun, yun. paunti-unti. Paunti-unti siya talaga, hindi siya kaagad na diretsahan eh. Ay, hindi At siya first, direct. marami akong mali na nagawa. Okay? Una na doon, yung sobrang tagal ko. Nag-close deal. Nagsobrahan sa oras, no? Pero and then,
marami akong mga realization sa first na nagawa ko, pero at least natuto ako doon. And then hanggang sa na-master ko na siya, ginagawa ko, ginagawa. Nag-step up lang talaga ako. Ganun po, hanggang sa na-master ko yung pagko-close deal up until right now. Dahil yun kay coach, kasi natuto ako talaga sa kanya dahil kaka-IBC, nagpapa-IBC ako lagi. Doon ako natututo. So, kibali Ganun ang po. ginagawa mo, Coach Mai, Mm-mm. may client ka, kinoconnect mo sa coach mo, tapos Mm. nag-observe ka kung paano siya kino-close ang deal. Yes, totoo Ayan. yun. O, sige, Absorb and observe. Ay, observe and absorb pala, nabaliktad. Observe ka, din absorb mo yun. Yung mga natutunan mo dun sa pag-close deal. Kaya, every time na magko-close deal yung coach mo, huwag kang palakad-lakad, makikinig ka. Kaya para makuha mo yung idea ni coach. Ganun lang yun kasi kung gusto mo talaga matuto, kailangan lang mag-step up. Right? Kung hindi ka mag-step up, hindi mo simulan na. Kung laging nandyan yung takot mo, hindi ka matututo. Paano ka matuto mag-close deal? Diba? alright. Ganun So, lang yan ganito, eh. Coach Mai. Mm-mm. Tawag natin, ano yung pattern mo sa pag-close deal? Palaliman natin ng konti. Kasi para maka-idea si Coach Daniel, yung pattern mo sa pag-close deal. Nag-build ka ba ng rapport? Paano ka Yes, nag-build ng rapport sa syempre, client? ganun talaga. At first talaga, syempre, hello, kamusta, ganun. Kamustahan muna. Oo. Okay, and smile talaga. At O, first, smile daw kailangan sa smile kanya mo pagka yung client nakalimutan mo mo. mag-smile. Oo. Alangan naman na ano ka dyan, no? So, syempre, smile ka, hello, good morning, o ganun. Kailangan yung, ano mo talaga, Ito yun, ano mo pag-build siya, ng rapport. yeah, and then aside from that, syempre, kinikilala ko muna siya, ano yung pagkakabalahan niya, ganun, yung background niya. And after that, after niya mapakilala, that's the time, pakilala din ako. Para at least may connection kami. And after that, yun, kung depende sa usapan namin, basta mabilis lang ako mag-close deal ngayon. Kung Tama ba, interesado Coach siya. Mai, yung point ko na ang Mm, pag-close deal depende kung ano yung background ng tao. yeah, Okay. Pag ikukunik mo din siya. OFW, Mm, depende din yung OFW din the way ka mag-close deal. Pag yeah, empleyado naman daw yung ganun din. mag-close deal. Pag Mm, estudyante naman daw. So, di estudyante na. bale, in every isang tao, iba-iba yung rapport mo at iba-iba yung way Yes, ng pag-close deal. Ang goal mo totoo yan. na mapapasok mo siya. Makuha mo lang Alright. talaga yung ano niya, yung loob niya ba na ma-feel niya yung sincerity mo. Sincerity of Yes. So, purpose ba? genuine. Yung, alam mo yon, apply Yung natin yung ano, 3 F, mm, no? Feel, felt, and found. Ganun, i-apply natin yun kasi mas mabilis natin sila makuha yung ano nila kapag ma-connect natin sila ba, makuha natin yung loob nila and makikinig sila sa atin, that's the time. Pag ma-feel nila na magaan yung feeling nila sa oo. atin, nakukuha natin yung ano nila. Makuha din natin yung kung ano yung pinaka-purpose nila, bakit kailangan nila to, opportunity na to, mabilis na lang natin yan, may close deal yung Parang client. pinapaliwanag mo sa kanila, coach, na bakit nila kailangan gawin ito. Yes, ganun. Kasi yun talaga kailangan natin alamin sa kanila. Paano mo siya targetin kung hindi mo makuha yung pinaka-deep purpose niya? Bakit kailangan yung opportunity to? Yun. So, bali, aside sa sinabi mo sa kanila, coach, na bakit nila kailangan to, so nagbabato ka sa kanila ng tanong. Una. More on question talaga. Kasi diyan mo makukuha yung ano nila talaga. Lalabas yung mga ano nila diyan. Minsan yung mga doubts, at least masolusyonan mo Oh, kaagad. yun. So, balik, Sir Daniel, ang point ni Coach Jamaica, palinawin natin ng konti, bali, sa pagko-close ng deal, hindi mo mamamalayan kung kailan ka ready hangga't hindi mo susubukan. Pangalawa, sa pag-close ng deal is kailangan una mag-build ka ng rapport. Rapport yung tatanungin mo siya, magpapakilala ka sa kanya, i-apply mo yung 3 F, felt, found, yung kilalanin mo yung tao, tapos dapat daw nakasmile, hindi nakabusang. Hindi na dapat nakabusangan pag nag-close deal. Kasi baka nag-close deal ka, sinasabi mo, oh, kamusta ma'am? Takasan ka ma'am. Natakot naman yun. So, kibali, parang nakikipag-connect sa tao. And then, magbabato ka ng tanong. So, kibali, ikaw yung palaging magbabato ng tanong sa tao para alam mo kung paano siya pasukan ng business. At kapag alam mo na, ipapaintindi mo na sa kanya kung bakit niya kailangan gawin ito hanggang sa i-close mo na yung deal. Ayan. Alright. Tama. So, grabe, sobrang ganda ng mga sagutan ni Coach Jamaica. Ito, ano talaga to? Kasi master of directing to eh. Hindi to ma-awardan of directing of the year kung hindi to magaling mag-close ng deal. Ayan. So, Sir Daniel, satisfied lang ba sa sagot ni Coach Mai? Follow up. Pwedeng i-close deal mo ako ngayon, sample? Pwede mo na siyang i-close deal, Coach Mai. Sample.
Yung klaseng ano yan na charot. Ano yan, magdi-demo talaga tayo? Ang tanong Ganun ko, ba yun? may money involved ba dyan? Oh, Coach Mike, tanungin ka daw niya, if ever daw, ang tanong ng tao is, may money involved ba daw? Ano yung sagot mo? Oh, yes, to tell you honestly, kasi nga from the word OBA, Online Business Academy po, no? So, business from the word itself, negosyo. So, wala namang negosyo na hindi ka mamumuhunan eh. And sa panahon ngayon, wala namang libre. And don't worry, sir, kasi dito naman is may other way tayo para makapag-start ka. Kailangan mo muna mag-attend ng webinar. Okay, doon naman yan lahat i-discuss. Alright, so willing ka ba, sir, na mag-attend ng webinar para mabigyan kita ng slot? Ganun lang. Yeah. Ano yan? Mas- Pa-attend pa lang yan ng webinar? Tama ba yung ano ko? Oh, tama yun, Coach. Tama yung approach mo. Okay. Kasi ang ibig sabihin ni Coach Daniel is, client yun eh, nagtanong sa kanya na, paano kung may money involved? Tama ba, Coach Daniel? Oo, pero Oo. may follow-up question siya eh. O, follow-up the question. Nagustuhan ko yung webinar ninyo, kaso nga lang, wala akong pera ngayon. Pwedeng sagutin mo muna ako, tapos kung ma-resulta ako, ibabalik ko sa'yo. Okay, ganito po sir. Actually, yes, kayang-kaya ko naman yan ma-provide, sir. Pero kasi sir, dito, business kasi natin to. Okay, and yung ipupuhunan natin dito, commitment natin yan sa negosyo. Alright? Commitment natin yan sa business. And may role din po tayo dito, sir. Kasi hindi kami pwede na kami yung magpo-provide doon sa partial payment niyo or sa full payment. Alright? So, and then, syempre, sir, ganito, kung wala ka pang pera ngayon, don't worry, sir, kasi bibigyan ka pa namin ng chance. Good news, sir, kasi meron tayong bonus training this coming Thursday. Pwede ka doon mag-attend para doon sa mga interesado na gustong makapasok dito sa OBA. Willing ka ba, sir, para mabigyan kita ng slot? Ipatin kita doon. Sige, bali, nire-refer mo, Coach Mai, sa another training. Yung Module 1.B. Doon Module kung 1.B. pinapatin yun. Yan, Kung alright. sasabihin niya na So, wala siyang pera. ang sagot, ang tanong mo, Coach Daniel, ako din, bibigyan din kita ng idea. Ako din na nakaka-receive din ako ng tanong na ganyan. After orientation, ang binabato nila sa akin is, since may pera ka naman, Coach Sherwin. Ganun ang sinasabi nila. Di ba, Sir Daniel? Nakaka-relate ka rito. Tapos sasabihin ka kanila, pwede ba ikaw na lang magbayad muna? Babayaran na kita pag kumita na ako? Nakarelate ka ba, Sir Daniel? Oo, yun ang Ganyan. So, tanong nila ganyan sa sinasabi sa akin. So, ang sagot ni Coach Mai, magkaiba din kami sagot. Ito din yung sagot sa akin is, kapag ako sinabihan ng ganyan, ang sagot ko din, pero pareho lang ng goal ha. Pareho lang kami ng goal. Ang goal namin mapajoin, pero magkaiba kami ng sagot para magkaroon ka ng dalawang idea. So, paano ko siya sinasagot? Sinasagot ko siya sa paraan na, pag sinabi niya, pwede ba ikaw na magbayad muna? Ganon. So, ang sinasabi ko kagad, tinatanong ko, Sir, sa tingin mo ba makatulong to sa'yo? Pag sinabi niya, yes, makatulong to sa akin. Alam mo ba, Sir, nung nagsimula ako dito, ganon. So, pinapaintindi ko muna sa kanya. Wala din akong pera, ganito din. Pero paano ko nagawa ng paraan? So, dinidiscuss ko sa kanya paano nagawa ng paraan. Ngayon, pag natapos ko nang ma-explain sa kanya kung paano ko nagawa ng paraan, sinasabi ko kagad, Sir, kasi pag libre na, kaya naman. Ganon sinasabi ko. Pero, pag ako kasi magbayad sa iyo, sir, rest assured, hindi mo seryosohin to. Kasi bakit? May mga natulungan na din ako na ganyan, sir, na-experience ko dito. Pagkatapos kong binayaran sila, sir, tapos ang nangyari, hindi nila i-work out yung business. Ganon, kasi kami yung bayad. So parang, hindi mo kasi ma-appreciate yung business, sir, kapag kami yung magbabayad sa iyo. Kaya namin kasi kumikita kami. Ang problema, hindi mo ma-appreciate yung negosyo or yung nasimulan mong business na kapag ikaw ay medyo na-struggle o nahirapan, hindi mo na siya gagawin kasi wala kang nilabas na pera. Ganon. So, kibali, mas maganda pa rin yun, sir, na ikaw yung maglabas. Okay lang naman, sir, kahit magsimula ka lang ng partial, katulad ng ginawa ko, hindi ko naman kaya mag-full, partial lang ako kahit 500 pesos. So, ginaguide ko siya kung paano siya makapagsimula. So, ako nga nung una, sir, di ba napansin mo, sir, nagkukwento ako, ako nga nung una, sir, nanghiram na ako ng 500 pesos para makapag-partial. Ang full payment ko, sir, alam mo ba? Kasi wala akong pera. Cash advance lang yun, sir. Nakapag-CE ako. So, kibali, ginawan ko talaga ng paraan. Nangutang ako sa amo ko para makapagsimula. So, kibali, binibintahan ko siya ng kwento ko na hindi na namamalayan na kino-close ko na pala siya. Okay? Ang tawag daw, story sells talk. Alright? So, hopefully, naka-idea ka, Sir Daniel. Satisfied lang ba? yung pagpo-posting, Coach Mai, ano bang effective na ginagawa mo para Question pala. magkaroon ng maraming direct? O, sa Sa pag-full payment, Coach pagpo-posting Mai. sa
posting ba? Sa pag full payment, halimbawa Coach Mai ay meron ka na partial or ano yung paano mo sila kinakausap or paano mo ginagawa ng paraan na mapa-full payment mo sila o paano mo sila kinakausap? Yun ba yung question ni Sir? Yes. O tama, Sir Daniel, No, di ba? no, it's not. Okay. Ano po? Hindi ko masyadong gets. Oo. Ano yun sa Ano ba? pagpa-full payment kung paano ko sila kino-close deal talaga pag full payment na? Ganon? Okay na ako sa full payment at saka yung mga Okay. partial. Ngayon, yung paano magkaroon ng maraming engagement sa posting. Paano Engagement. magkaroon ng maraming client ang ibig sabihin ni Coach Sir Daniel? Ano yung ginagawa mo, Coach Mai, para magkaroon ka ng maraming nakakausap, maraming client, magaganyan? Tama ba, Sir Daniel? Sa pagpo-posting ko ba, Sir? Sa engagement, tama ba? Oo, Sa tama. page. Okay, actually, Sir, same po sa inyo ngayon kung nasa challenge kayo in terms sa engagement, walang masyadong inquiries, walang viewers, ganun. Minsan, ang mga nagahaw, makasamahan lang natin, minsan sarili lang natin yung nagre-react, normal, ganun. But, bago po namin na-achieve ngayon, especially sa akin, hindi naman ako nag-start dito na ganun kadami kaagad eh. Nandun yung consistency sa pagpo-posting ko. And 3 times pa ako, dati nag-start ako 4 times. Ngayon po, 3 times ako nagpo-posting or minsan 2 beses, depende kapag trending talaga. Alright? So, ako po, nagpo-posting. Yung tanong ni Sir is yung time eh. Di ba, Sir? So, ang sa akin, nagpo-posting po ako ng 9 a.m., 11 a.m. Meron din po akong posting ng 7 and 9 p.m. Okay, minsan, ang focus ko dyan na posting, minsan 11 at saka 7. 11 a.m. at saka 7 p.m. Yan yung time posting ko right now. And consistency lang din po kasi unang-una, na-violation po yung account ko. Alright? Na-challenge din, nag-trending nung una, pero na-violation ulit nung hindi na-recommended. Consistent lang sa kaka-posting. Pero habang wala pa akong trending, gumagawa po ko ng paraan na paano ko maka-endorse, nagde-direct approaching, ganun po sa TikTok. Ganun din yung ginagawa ko. And hanggang sa paunti-unti, hindi ko na namalaya, nagte-trending na pala, kaka-posting ko. Sinunod ko lang din po kung ano yung trending dito sa social media, yung mga POV. Yun, ganon. Kasi dati ayaw ko talaga yan i-apply eh. Oo. Pero right now, nung nakita ko siya, nag-trending. Yun, kinonsistent ko siya and then, inano ko na lang siya, kanang tawag dito, ina-alternate ko na lang. Okay, let's say, POV, then informative na naman kasi marami ng views eh. Possible, pag may informative ka, may mga inquiries na talaga dyan. Diba? Ganun. So, kibali ang ginawa mo, Coach Mai, Ganun, Sir. nung wala pa kang so palaliman namin yung tanong ni Coach Daniel. So, kung kibali ang ginawa mo, nung Okay. wala ka pang mga video na nag-engage, ang ginawa mo, nagda-direct approach ka, pero habang ginagawa mo yung pagda-direct approach, sinasama mo yung paghahanap ng paraan kung paano ma-engage ang video. Yeah, ganun talaga. So, No? kibali, So, Coach, yung mga caption ng POV, so kibali, kung ano yung trending, kinokopya mo lang sa video mo. oo. Kukupyahin nyo lang din trending. So, Sir Daniel, satisfied ka lang ba sa sagot ni Coach, Yeah. Thank you, Coach Mai. Alright. Yan, mapalaban ka talaga dito ka, Coach Daniel. Okay lang po yan. Mas maganda yan kung the more nagtatanong tayo kasi magkakagain tayo Grabe, ng seryoso kasi to talaga, seryoso. Alam mo, Coach Mai, tumigil yan sa pagtrabaho kasi Ay, grabe. business. From Baguio If you yan. don't mind, Sir, anong trabaho mo dahil, Sir? Sir Daniel? Call Anong trabaho mo center. dati? Call center. Dati- Oo. Call center, former OFW. Oh, power. Former OFW sa Taiwan, nag-call center, ngayon, nag-OFW na naman. Nag-OFW siya, online Filipino worker. Ganun pala yun. Nabalik sa OFW. Alright, so by the way, napakaganda yung mga sagot ni Coach Mai, no? Mapalaban ka talaga dito ka, Coach Mai, kasi hindi yan maging most of direct ka. Wala yung sasagot. Alright, so 8:33 tayo. So, sino pa dito? Kasi hanggang 9 p.m. lang natin nahawakan si Coach Mai kasi sobrang busy nito. So, hindi pa abot ng 9 p.m. So, iaano natin to siya. So, kibali, sino pa dito sa inyo ang magtatanong? Ayan. Sino pa dito sa inyo yung magtatanong about sa ginagawa natin na business? Sige nga. Bakit parang napapansin ko sa mga onliner, Coach Mai, parang naami sa ganda mo. Parang hindi makapagsalita. Ano ba yan? Oh, sorry.
Sige, sige. Sino pa yung may tanong? Kailang magtanong lang po kayo kasi actually sasagutin naman natin lahat yan eh, no? So, and Oo. then, Magtanong lang kayo, para mag-comment kayo. Sige nga, basa tayo ng comment. Wala naman. Sige, kung mag-comment hindi kayo na. kayo magtatanong, wala kayong makuhang idea. And for sure, Oo. maraming tanong sa mind Sige, nyo. Coach Mai, ako yung magbibigay sa'yo ng tanong, Coach Mai, habang wala pa silang Okay, sige, katanungan. go ahead. Para hindi masayang yung oras natin. So, ganito, Coach Mai. Alright. Itong tanong na to is sobrang makarelate talaga to sa kanila. Okay? Mm-mm. So, ganito. Ano yung naging perspective mo, Coach Mai? Kibali, ang perspective, pananaw. Ano yung naging pananaw mo sa business na to? Bakit naka-anchor ka pa rin sa negosyo natin? Kasi syempre, di ba, Coach Mai, napansin mo, maraming magjo-join, tapos biglang mawawala ka agad. Okay? Mm-mm. So, ano yung naging pananaw mo sa negosyo at bakit naka-anchor ka sa business until now? At bakit mo tinuloy-tuloy siya nung kahit nung nagsimula, naramdaman mo yung pain na walang client, naramdaman mo yung pain na naglalaban yung reality at saka yung gusto mong mangyari. Ano yung naging perspective mo sa business na to? Bakit mo siya tinuloy-tuloy hanggang ngayon na may resulta ka na? Alright. Naniniwala ako na bawat isa sa atin is may right time. Okay? Kapag Naniniwala. ka right person ka na, may right time din na ibibigay sa'yo yung mga hinihingi mo. Alright? Ganun po. And yun yung pananaw ko and naintindihan ko yung flow ng negosyo. Okay, na people come and go. And may pagdadaanan tayo dito na challenges na hindi straight lang yung pagdadaanan natin. And I mean, tinatanggap ko na sa sarili ko na dadaan ako, matcha-challenge ako, pero tatanggapin ko. I mean, alam mo ba yun, yung parang ano ko na sa sarili ko na normal na dadaan ako sa challenges na ganito. Mm. And ang sa akin na lang, nanghihingi na lang ako ng guidance na mas magkaroon pa ako ng lakas ng loob yung ganon na mas magiging strong pa ba bawat challenges na pagdadaanan ko. Kumbaga aware na ako ba na gano'n, normal 'to, na ito sa challenge ako, normal ngayon, and then aware ako sa sarili ko, kung may kulang, kung saan ako bakit ako wala ako ngayong ganito, direct, bakit ako wala pa akong production ngayon, na aware ako sa sarili ko na meaning hindi ko pa nagawa yung best ko talaga o hindi ko nagawa yung part ko. Okay, perspective ko talaga na yun, yung may right time para sa atin kapagka right person ka na. Gano'n Mm. po, kasi hindi naman 'yan ibibigay sa atin yung hinihingi natin kapagka hindi pa natin kayang ma-handle, eh. Kung ikaw kung nanghihingi ka na, "Gusto ko course na maraming inquiries." Ang tanong diyan, okey, so ang tanong kasi diyan, kaya mo na kaya ma-handle 'yan if ever kapagka ikaw is magkaroon na talaga ng maraming inquiries or something na maraming onliner. Kasi maybe nasa sarili pa natin yung kulang. Okey, Mm. gano'n po 'yun. Chine-check ko muna yung sarili ko. Okay, and yun yung perspective ko talaga and lahat ng challenges ko na dadaanan dito, alam kong mag-go-grow ako diyan and alam ko after that is blessing yung kasunod. Ganun po, Wow. and then ano, malakas lang talaga yung loob ko. Yung alam mo ba yun, naglo-look forward ako, naka-focus ako sa bright side. Hindi ako Mm. naka-focus sa ano, hindi ako naka-focus sa kung ano yung pagdadaan ko, hindi. Kasi Oo. alam ko naman pagdadaanan ko nga yan, eh, 'no. Oo. So, lahat naman tayo nacha-challenge sa negosyo. Pero Mm. ang tanong diyan, magtuloy-tuloy ka ba? Kung Mm. nacha-challenge ka? Ano ka ba, committed ka lang ba kasi goods ang napagdaanan mo ngayon, marami kang production, may kita ka. Mm. What if icha-challenge ka sa panahon na wala kang income, tutuloy ka pa Mm. ba? Gano'n 'yun, eh. Minsan babalik tayo sa nakaraan natin, 'di ba? Titirahin kasi yung emosyon natin diyan. Pero Emotion ako malakas talaga. talaga yung loob ko. Lakas yung Oo. loob ko, sige lang, okey lang 'to kung wala pa ngayon, sige ibalik ano lang, todo lang ulit. Kasi maybe may ano lang, may nais iparating sa'yo, may nais Mm. parating sa'yo na kailangan mong matuto. Uy, uy, dahil hindi ka puwedeng matutulog lang diyan, hindi ka puwede na ganyan lang yung Mm. gagawin mo tapos ito yung hinihingi mo. Paano ko ibibigay sa'yo kung hindi mo gagawin yung part mo? Parang Mm. gano'n, So, alright? bale, naniniwala ka talaga, Coach Mai, na sa kasabihan na you cannot get what you want, you can get what Yes, you deserve also. So, yeah. Kibali, sobrang ano no, sobrang lalim ng sagot na 'yon para sa akin. So, Kibali, maliban pa doon, nandun yung faith, no? Nandun yung faith na when times is struggle, so ano, paano mo siya titingnan? Sa pangit ka ba titingnan mo yung pangit na side or yung brighter side? Kung kasi siyempre yung ano, yung journey ng success at saka failure, same lang ang outcome, same lang yung pagdaanan mo, pero magkaiba yung outcome. So pareho lang yung daan ng road ng failure at sa success, pero yung outcome na mangyari dito is same lang siya. Alright, so Kibali, nasa sayo pa rin, no? Kung pipiliin mo na maging successful kasi katulad ni Coach Mai, pinili niya talaga kahit maraming pinagdaanan, pinili niya pa rin na maging successful. Alright, so grabe. Maraming natutunan? Marami lang ba?
Ah, Yes, sir. sige, kung marami, mag-comment kayo dyan, mag-comment ng tanong. Sige. Sige nga, mag-comment nga dyan. O si Adila. Sige. Sabi daw dito, Coach. Halimbawa, Coach, merong nag-partial or may mga nag-partial na sa kanila. Paano sila encourage na? So ito na yung sabi niya, para mag-pursue, magpadayon sa business. Ayan, magpatuloy. So paano mo sila ini-encourage, Coach? Paano mo kinakausap yung mga partial mo para magtuloy sila? Partial, ano yan? Matagal na nag-partial? Halimbawa, Coach, merong mga nag-partial sa kanya na, kasi siyempre, di ba napansin mo, Coach, hindi naman lahat ng nagpa-partial sa atin is magtuloy. Di ba? Oo. Halimbawa, Coach, ipalagay na lang natin, Coach, merong nag-partial. Paano mo sila kinakausap para magtuloy sa business? Alright. Siyempre, hinihingi ko po yung commitment din nila. Okay, Hinihingi mo yung kasi commitment. hinihingi ko yung commitment. Ganito ma'am, mag-partial payment ka ngayon, di ba? So, syempre Mm. ma'am, pinapaintindi ko sa kanila. Kailangan to ng oras, kailangan to ng commitment, ma'am, kasi Mm. negosyo to yung papasukan mo. And ma'am, nakita mo yung story doon sa webinar. Mm. So nakita mo yung success stories nila. So, hindi Mm. naman yun nila nakuha kaagad na hindi nila ginawa ng paraan or something na hindi nila trinabaho yung negosyo. Alright? And nakikita natin success na lang, pero hindi natin alam kung ano din yung pinagdaanan nila nung nag-start din sila. Mm. Kaya ma'am, nakita na natin kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Mm. And ma'am, isipin mo, ito po, hindi lang to para sa'yo. Mm. Okay? Para din to sa family mo. Isipin yung pinaka-deepest reason mo bakit kailangan mo siyang ipagpatuloy. Mm. Okay? So, ganun. So, and dito naman, lifetime business to siya. Okay? Mm. So, lifetime business to, ma'am. Hindi ka naman mag-iisa dito na gagawin tong negosyo na to. Basta, ma'am, mag-commit ka kasi mag-commit po ako. Marami pa akong ginagay dito, ma'am. Hindi Mm. lang isa, hindi lang dalawa. Iba't ibang background. Kung sila natulungan ko. And syempre, looking forward na ikaw na din yung next na matulungan ko, ma'am. Alright? So, So, pinapaintindi and mo, Coach Mike, kung ano yung maging outcome niya kapag gagawin niya. yeah, Para gagawa niya kailangan ng paraan na makapag-full payment. ganun lang. Alright, And, so yung oh, pag-encourage ni Coach Mike, pinapaunawa niya sa tao, pinapaintindi niya sa tao na magbigay sila ng commitment dahil kapag nagbigay sila, i-guide ni Coach Mike na kung saan kapag ito ay ginawa mo, ito yung buhay na nag-aantay sa'yo. Something ganun. Tama ba, Coach ganun. Mike? Yeah, and syempre, yung Alright. talaga, yung ipa-feel mo sa kanila na, tawag dito, ang sa akin kasi, marami kasi akong na-experience na nag-partial lang talaga, na hindi na nagtuloy. Yes, Coach Mike. Ang sa akin talaga, kino-confirm ko talaga sila na na tawag dito, kung hindi ka seryoso talaga na gawin yung business na to, huwag ka na lang muna mag-partial payment or something na Oo. magtuloy, ay kasi sayang lang din, no? Parehas tayo na hindi masayang yung effort natin dito, yung oras natin, lalo na yung pera mo. Mm. Oo, kung may ka talaga, gawa natin ng paraan. Okay, Mm. pero kung hindi pa ngayon, sige lang, ganito. May mga client din kasi ako na wala talaga ngayon, ma'am, eh. Talagang wala talaga ngayon, ma'am. Partial pala yung kaya kong i-provide, ma'am. Mm. Okay lang yan kasi ganyan din yung pinagdaanan ko. Pero Mm. ganito lang kung kung interesado ka talaga na gagawin tong negosyo na to, okay lang na patagalan ka. Ang importante na ginagawan mo ng paraan. Kahit hulug-hulugan mo lang hanggat sa makumplete mo. Kaysa Yun. naman mag-aantay ka sa wala. Tama. Aabot ka ng ilang taon, gusto mo yung opportunity tapos hindi mo simulan. Baka may Mm. regret ka, ma'am. Ganun lang. So, and then, sasabihin ko na gawan mo lang ng paraan, ma'am. Hulug-hulugan mo na lang kung kailan ka ulit mayroon Mm. pera, ganun. And that's the time, ma'am. Ang importante, ma'am, makakapagsimula ka. Tama. Ginagawan mo siya ng paraan. Ganun lang. Bahala nag-partial, importante nakapagsimula, 'di ba? Mm-mm. Dahan-dahan lang. Basta Dahan-dahan lang. dahan-dahanin lang. Importante hindi mo Oo. titigilan, dahan-dahanin mo siya. Yeah, ganun lang. Yan. Kasi, ang bibigay ng mga client natin, alam niyo ba, puro problema. Kailangan As mo lang in. solusyonan. So, Yeah. kibali tayo ang magbibigay ng solusyon. Yeah, ganun Alright, ka lang. guys, Coach Mai, kasi malapit na mag 9 PM. So, Okay. eto na lang, Coach Mai. Tawag natin. Ako na lang magtatanong sa'yo kasi sobrang naami sila sa ganda mo eh. Natatahimik sila, parang natatamimi eh, no? So, ako na lang, Coach Mai. Ano yung ma-advise mo sa bawat isa sa mga nandito na OFW at saka meron dito mga Coach Mai, may pamilya na, merong may asawa dito, merong mga single din dito, Coach Mai. So, magkaiba yung background dito. Meron din mga na dito, hindi ko na sasabihin. Basta, alam mo na, kompleto kami dito, Coach Mai. Saksak, sinagol ba? Sa Bisaya pa. So, ano yung advice mo sa aming lahat? Ganon. Ano yung may advice namin? Actually, lahat naman tayo talaga
Mostly ba dito, mga ano na ba? Mga matagal na ba talaga? 3 months old na ba and above? Yes, Lahat meron ba? na. 3 months, Mostly, Coach may marami bago. maraming bago. Bago, Okay. mostly bago. Kadalasan sa mga bago dito, at first, hindi siya madali sa totoo lang. Hindi madali ba? Yun yung sinasabi ko talaga sa mga baguhan. Hindi siya madali at first, ma'am, lalo na kapag kabago ka sa ganitong opportunity. But do your part lang. Okay? Do your part. And huwag kang mapanghinaan ng loob. Tama ba yung Tagalog ko? O, huwag kang mapanghinaan ng loob. Kasi unang-una, dito, may resulta naman talaga. But at first, ang sinasuggest ko talaga, aralin mo muna yung negosyo. Gawin mo ka ng aral, learn the business soon as possible. Isipin mo kung paano ka nag-start dito. Okay, normal na, matcha-challenge tayo ganito, ganyan. Matcha-challenge talaga tayo dito, ma'am. Pero, normal yan. Pero alam mo ba, gagawin mo lang yung part mo talaga dito, magkakaresulta ka. And, syempre, dito sa atin, lahat naman tayo, iba-iba naman tayo ng purpose, iba-iba naman tayo ng reason, ng why natin. Isipin nyo, no? And possible, yung iba pa dito, nininigative pa ng pamilya, ganun. But, wag mo silang, pakinggan mo sila, pero wag mong gagawin yung mga sinasabi nila. Okay, kung seryoso ka talaga na gagawin tong business na to, focus ka talaga na, isiseryosohin mo talaga yung totoo, seryoso talaga. Wag mo gagawin yung negosyo for compliance lang kasi nandyan si coach. Ganun, hindi. Isipin mo sarili mo kasi unang-una, pag once gagawin natin to, tayo lang din naman yung makaka-benefit niyan eh. Ganun lang po yan. Kasi sa totoo lang, kung seryoso talaga tayo na gagawin tong business na to, siseryosohin natin whatever whatever it takes, ma-reject man tayo, matcha-challenge man tayo sa buhay, okay, nininigative man tayo ng pamilya, okay lang, gagawin mo pa din yung part mo. Ganun Mm. lang, naka-focus ka kung ano yung gagawin mo kasi alam mo magkakaresulta ka. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi darating din yung right time para sa'yo and be the right person talaga para ibibigay sa'yo yung blessing na para sa'yo. Ganun po. Tuloy-tuloy mo lang kasi hindi pa man ngayon, but ma-appreciate mo din yung sarili mo pagdating ng araw na, hala, nakaya ko naman pala. Hala, kaya ko naman pala. Hala, ang ano ko na din pala, no? So, dati hindi naman ako ganito, pero ngayon, grabe, no? Nagkakaresulta din. Ganun ba? Mabalikan mo din kung paano ka nag-start. Kaya ituloy-tuloy mo lang talaga. Alright? Ganun lang kasi wala namang nagkaresulta dito na hindi nagtuloy-tuloy at hindi ginawa ang part. And hindi naman tayo perfect, dadaan tayo sa mga pagkakamali, but dapat matuto ka sa mga pagkakamali mo, then i-check mo yung sarili mo. Kung sapat na ba yung ginawa mo right now na magkaresulta ka o baka kulang pa. Right? So, ganun lang and seek talaga ng advice sa taas. Kasi since binigay tong opportunity na to sa'yo, meaning, para sa'yo 'to, meaning ang hihingin mo na lang sa kanya yung ano mo ba, yung wisdom mo, yung knowledge mo, yung skills mo na mas ma-enhance pa, na mas matuto ka pa, lakas ng loob, na mas kaya mo yung mga pagdadaanan mo dito, gano'n lang. Kasi naniniwala ako na ibibigay yan talaga yan sa'yo. Alright? Gano'n po, especially sa mga OFW na malayo sa pamilya, kay sa mga empleyado na matagal na gusto na na magkaroon ng breakthrough sa buhay. Gano'n po, 'no. So, seryosohin natin yung business, 'no, gano'n lang. Kasi para at least lahat tayo masaya, lahat tayo magkaresulta. Alright, so yun lang. Alright, so grabe, Share lang yung natin. advice ni Coach Mai, para siyang nanay pag mag-advise ba. Seryosohin mo talaga itong business na to, ikaw ha. Grabe na yung nanay. Ano diyan, kumpiyansa. So, kibali ako naman, ang ma-advise ko sa inyong lahat as tawag natin, yan, yung nagga-guide sa inyo. So, kibali, both kami ni Coach Mai, pareho kami ng lugar na sinimulan. So pareho kami ng lugar dito sa Mindanao. No? Siya naman ay pareho lang din kami ng nagsimula kami na wala talaga, from nothing hanggang siya nagkaroon ng results. Magkaiba kami ng journey, pero pareho din kami na dumaan dito sa kaya bali, hindi kami nag-succeed kaagad, dalawa. Bago kami na involved sa ganito OBE, marami din kaming mga pinagdaanan muna na mga networking company bago kami nagkaroon ng results. Alright, so nag-fail muna kami. So ganito kami katapang ngayon kasi dumaan kami sa mga failures before. Kaya kung ikaw ngayon, na-experience mo din na mag-fail, na-experience mo din na sobrang dami mong hindi naniwala sa'yo, pamilya, hindi naniwala sa'yo yung mga kakilala, hindi naniwala sa'yo yung mga tao na akala mo susuporta sa'yo. So ang pinaka gagawin mo lang talaga is
ang ginawa ko talaga, yung time na walang naniwala talaga sa akin, aside sa sarili ko, at saka sa mentor ko na si Coach Albert, is sinabi ko talaga sa sarili ko, every time na walang maniwala sa akin, mas kailangan kong galingan at ipakita ko talaga sa sarili ko na kaya ko. Kasi everyone or lahat ng tao, hindi sila naniniwala sa ano mo, sa pag ikaw ay nagsimula. Hindi talaga sila maniwala sa'yo pag nagsimula ka. Parang nawiwerduhan sila sa'yo kapag sinabing pangarap. Alam nyo bakit? Kasi hindi nila nakuha yung pangarap nila. So ngayon, kapag ikaw ay sasabihin mo, babanggitin mo pangarap, parang ang tingin nila sa'yo baliw, nababaliw ka na. Kasi, syempre, kukunin mo pangarap mo. Kami nga tumanda na nga kami dito Hindi namin nakuha yung pangarap namin tapos ikaw makukuha mo. Something ganon. Yun yung tatatak sa kanila. So ngayon, ang mangyari, hindi sila maniniwala sa'yo. Pero, ang gagawin lang talaga natin is, sabi nga sa isang kasabihan, when everyone didn't believe in you, no? Give them beautiful show. So makikita nila na nahihirapan ka, makikita nila na dumaan ka sa proseso, makita nila na re-reject ka, makita nila na ganito, nagte-train ka, no? Kaharap mo cellphone, makikita nila kung ano-ano na pinagdaanan mo, pero hindi ka pa rin tumigil, nilaban yung pangarap mo gamit ang OB system kasi may nakita ka na something at pinaghawakan mo yung faith na yon, then faith it. Faith it until you make it. Ulitin ko ha, faith it. Paniwalaan mo ng sobra hanggang mahawakan mo yung resulta na yon. At saka, when we talk about naman pagpapasok ng member sa ganitong opportunity, ang isa lang talaga sa nakita ko based sa mga ginawa namin, kasi kilala ko talaga to si Coach Mike kung paano to nagsimula, numbers game lang talaga. The more people na nakakausap mo, may potential kang mapapasok dito. Tama ba, Coach Mike? Yeah. Numbers game lang talaga. Wala kang ibang gagawin talaga. Ulitin mo lang gawin yung ginagawa mo and time will come. Magtataka ka na lang. Wala na. Sobrang layo mo na pala kung paano ka nagsimula. At saka, kung papansinin mo, kung marami kang pinagdaanan ngayon, be grateful enough. Alam mo bakit? Kasi wala ka namang business dati. Di ba pinangarap mo lang maka-business dati? Pero ngayon, meron ka ng business. So, kibali, wala ka namang ganito dati. Walang mentor na nag-guide sa'yo. Nangarap ka na magkaroon ng ganito. So, kibali, lahat ng meron ka ngayon, pinangarap mo lang to dati. Pero binigay sa'yo. So, kibali, kung babalikan mo, yung past na ikaw, magpapasalamat ka na lang talaga. Buti na lang talaga kasi nag-take ako ng action na maging part dito. At saka hindi kami naniniwala na hindi kayo, tawag natin, makapagpapasok ng tao. Kasi kami nga, Coach Mai, ilan yung direct mo last month? Ha? Ilan yung direct? Meron lang akong 3 directs lang yung nakuha ko. 3 directs. Nakarga ka sa Coach Mai, no? Awardan ka last month? Last month? Sa Easyverse? Hindi. Sa kasi yung Company. the rest ng direct ko is 5,980. Okay. So, kibali, naka-3 direct si Coach Mai. So, kibali, ibig sabihin, may 3 tao siya napapasok last month. Ako naman, naka-5 viewers ako Galing. last month at saka 9 nakapapasok na mga multiple accounts. So, kibali, Yeah. kami nila Coach Mai, pareho kami ng ginagawa. Pero ito lang yung sasabihin namin sa inyo, the more people na kinakausap ninyo, the more talaga na magiging part sa business natin. So, tuloy mo lang talaga kung ano yung nasimulan mo. No? Never give up. No? So, ano yung dalawang rule natin sa ADTA? Rule number 1, never give up. Then, rule number 2, always go back to the rule number 1. Alright? So, Coach Mai, before ka namin bitawan, no? Magbibigay muna kami sa'yo ng certificate